Pwede nga daw ba lagyan ng pintura ang bakal bago ito gamitin o bago buhusan? Mga kaibigan, sa conventional na pagkakabit ng mga steel reinforcement, ipinagbabawal po na madumihan ang bakal, lalong-lalo na yung mga katulad ng oil. Kaya kayo na naglalagay ng foam oil sa mga forma, ingatan nyo po na hindi ito dumikit sa ating mga steel bar na ikinakabit dahil ito ho ay hindi maganda. Kasama na po dyan ang mga buhangin, any foreign materials or dumi, alikabok dyan sa bakal natin. Kaya nga nililinis natin yan bago tayo magpabuhos. So technically speaking, pati yung pintura ay hindi po pwede ilagay sa ating mga steel bar bago magbuhos. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay yung conventional or yung normal na ginagawa sa steel bar. Kasi sa totoo lang, may mga site na ang ginagamit ng mga steel bar ay mga pinturado or may mga epoxy coating. Katulad nung site ko sa Saudi Arabia na malapit sa dagat at yung tubig ay alat, ang ikinabit ho na bakal ay epoxy coated or pinturado na. So bakit ko sinasabing dito sa conventional na pagkakabit ng bakal ay bawal ang pintura, pero dito naman sa isa ay pinturado ang ginagamit naming bakal? Ano ang pagkakaiba? Humihina ba ang bakal pag pinturado? Hindi po. Ang bakal, pag pininturahan mo yan at saka sa walang pintura, hindi magbabago ang lakas niyan. So anong pinagkaiba? Saan tayo nagkakaroon ng diferensya? Nagkakaroon tayo ng diferensya doon sa bond stress between concrete and bakal. Common experience naman natin yan na pag ang isang bagay ay pinturado, mas nagiging madulas siya. So ibig sabihin, pag gumamit ka ng steel bar na pinturado, mas madulas siya. So therefore, mas mahina ang kapit ng iyong konkreto sa steel bar. Doon lang po yan nagkakaproblema. So anong gagawin? Kung gagamit ka ng mga pinturadong bakal, tas hahabaan mo yung baon or yung development length kasi humihina nga yung kapit. Makukompensate mo yan by making your development length longer. According sa NSCP 2015, required tayo na pahabain ang ating development length ng hanggang 50% doon sa normal. Ibig sabihin, kung walang pintura ang iyong bakal, kung ang kailangan mong baon dyan or development length is 1 meter, pag pininturahan mo yan, i-require ka na magkaroon ng development length ng up to 1.5 meters. Isa't kalahati na mas mahaba kaysa doon sa original. Of course, kasama sa development length ay ang mga splicing. So, mas mahaba ang splicing na kailangan mo pag pinturado ang iyong bakal. So, paano malalaman ang tamang splicing at ang tamang development length kung pinturadong bakal ang iyong gagamitin? Kailangan mo magkonsulta sa isang marunong na civil engineer para mag-guide ka sa dalawang klase ng bakal na ito. Pero yun nga, no, technically, pwede mong pinturahan ang iyong bakal basta pahahabain mo ang iyong development length at saka yung iyong mga splicing. Sana po ay may natutunan naman tayo sa ating discussion ngayong araw. Ako po si Engineer Nonong. Paki-share at paki-like ang ating mga video para mas maraming makaalam. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.